Unang-una bago ko tumanggap ng mga tanong, siguro importante kang balikan natin yung mga nangyari nitong mga nakaraang linggo. Ah, Matapos nung napaka-emotional na sona ng ating Pangulo, kung saan inexpress niya ang kanyang hindi lang frustration, hindi lang disappointment, kundi galit dito sa na-discover niyang mga talagang napaka sasama at napaka ah, substandard at minsan wala pang mga project ng DPWH, lalong-lalo na sa pagkontrol ng mga pagbaha. Alam nyo, nung ilang linggo, nakasama ko po si Pangulo sa Kalumpit, Bulacan. Pinuntahan ho namin ang dalawang barangay doon, yung Barangay Bulusan at Barangay Prances. Doon po, nakita mismo namin ng ating mahal na Pangulo yung substandard at incomplete na flood control projects. Kung maaalala ninyo, meron pa doon sa Barangay Prances ata o sa Bulusan. Dinakma ni Pangulo yung konkreto at sa kamay lang niya, halos nadurog yung konkreto, no? Na pinakita niya. At talagang nakakagalit, no? Yung experience na yun. At nakita ko first hand yung galit ng Pangulo dito sa mga ginawang mga proyektong to. Pero alam niyo po, higit pa dun sa galit niya sa mga nakita nating mga facility na substandard. Na klarong-klaro, wala nang kailangang investigasyon doon. Kitang-kita mo pa lang, sa mata pa lang. Maramdaman mo pa lang sa kamay mo na talagang substandard. More than that, I think ang pinaka ginalit ng Pangulo, nung kinausap po namin yung mga kababayan natin na nakatira sa Bulusan at sa Prances, sa Kalumpit, Bulacan. Alam nyo, yung mga tao po doon, ang sabi nila sa Pangulo, Sir, kayo pa lang ang kauna-unahang national government official na nagpunta dito sa amin. Pero ito pong pagbaha, araw-araw po ito sa amin. Hindi po ito pagtag-ulan lang. Ito po ay daily life na namin, siguro mahigit kalahati ng taon. Ganun ang buhay namin. Sabi ng mga tao sa amin po ni Pangulong Marcos nung nandun kami. At doon ko talaga halos hindi ko na humapinta yung mukha ng ating Pangulo dahil yung sakit ng loob niya, nakita ko po at naramdaman ko nung nakausap niya yung mga kababayan natin doon. Alam niyo yung mga water line doon, nakikita mo na minsan naabot ng 5 feet No, yung water line, no? At nakikita mo na talagang doon na. Ibig sabihin, tataas baba na lang ang baha doon. Hindi question na may baha o wala. Ang question doon, gaano kataas ang baha. Kaya po nakakalungkot po talaga at nakakagalit. Ito mga nangyaring ito. Kaya nga po tingin ko, simula noon, talagang inikot ng Pangulong maraming mga proyekto. At yun, nakita po natin, no? After every inspection, the President got angrier and angrier. No, doon pong nasa Baguio siya, halimbawa, nung kasama po niya si Baguio Mayor Benji Magalong. Yung sinabi niya, ito, daang-daang milyon to. Pero wala to, tinapon lang sa ilog yung pondong ito. Kasi useless itong proyektong to, sabi ng ating Pangulo. Kaya po talaga, tingin ko, umabot na sa punto na talagang yung galit ng ating Pangulo, kailangan, ang sabi niya, kailangan mag-translate na into concrete action. Kailangan itong galit, itong sakit na nararamdaman, hindi lamang ng ating Pangulo, kundi ng lahat ng mga kababayan natin. Dahil dito sa mga nangyari sa DPWH. At yung hirap na dinaranas ng mga kababayan natin, kailangan gawa na ng konkretong aksyon. So, nandito po ako ngayon
para sabihin sa inyo kung ano ang mga direktiba ng ating Pangulo na akin pong i-execute immediately sa mga susunod na araw. Unang-una po, ang unang-una ko pong order na ilalabas ay ang pag-order ng courtesy resignations top to bottom, USEC, ASEC, Division Head, Regional Director, hanggang District Engineer ng buong bansa. Yan po ang unang-unang order na gustong ipagabas ng ating Pangulo. Ito po ay simula ng sinabi nga ni Yusek Claire kanina na clean sweep, paglilinis. No? Yan po ang unang-unang direktiba ng ating Pangulo. Nag-usap po kami ng matagal kaninang umaga. Sabi niya, linisin ang DPWH. At ito po ang simula. Pagkatapos po nito, tayo magko-conduct ng napakamasusing review ng lahat ng mga personnel. Ako po'y naniniwala na maraming mabubuti at magagaling na kawani ang DPWH. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin sila at sila ang ilagay sa mga sensitibo at importanteng posisyon. Hindi po magkakaroon ng ganitong klaseng mga proyekto kung walang kakuntsaba sa loob ng DPWH. Kapag ang isa pong project ay guni-guni, ika nga ng ating Pangulo, o ghost project, hindi po pwedeng walang tao sa DPWH na nag-sign off sa mga proyektong yan. Dahil po, lalo na yung isang proyekto, halimbawa, yung pinuntahan ng ating Pangulo sa Bulacan, yung non-existent project, pinakita pa po ng ating Pangulo yung mga resibo na ibinayad sa contractor. Paano po nabayaran ang isang proyekto na wala namang nagguni-guni lang, na wala naman talaga? Meron po sa DPWH na nagpabayad doon. Ang utos ng ating Pangulo, hanapin yung mga yun. At tanggalin sa pwesto at kasuhan. Yun po ang unang gagawin natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo. Hindi po ito madali para sa isang tao tulad ko na matagal na nagtrabaho sa gobyerno. Pero kailangan po siyang gawin. Dahil nakita po ng ating Pangulo, nakita natin lahat ang mga nangyari dito sa ahensyang ito. So yun po ang unang-una. Ikalawa po, itong mga ghost project at substandard project, kinlear ko na rin po sa ating Pangulo na ang mga kontraktor nitong mga ghost project na ito, unang-una, mag-i-impose po ako ng lifetime blacklisting, ban, immediately. Kapag ang isang project ng isang kontraktor ay ghost o napatunayang substandard, wala na po itong proseso, wala nang investigasyon, automatic po, blacklisted for life ang contractor na yan. At syempre, may kaakibat din pong kaso yan. At lahat po ng ating makukuha ay ipapasa natin sa independent commission na itatayo po ng ating Pangulo. Sila po ang mag-iimbestiga at magfa-file ng mga karampatang mga kaso laban sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontraktor, at sa iba pang mga kasama dito sa mga project na talaga nga namang tinapon na lang sa ilog para po gamitin ko lang ang salita ng ating Pangulo. Alam niyo po, ikinabas po ng ating Pangulo yung isumbong sa Pangulo website. At sa loob lamang po ng ilang linggo, libo-libo na po ang nagsumbong sa ating Pangulo. At hindi po natin pwedeng talikuran itong mga sumbong na ito. Kaya kailangan po, isa-isahin po yan, i-check, i-verify. Kapag po yan ay ghost, automatic po yan. Kung ang mga proseso po ngayon sa DPWH hindi nag-aalaw para sa automatic
at meron pang mga proseso, kahit ghost na yung proyekto, babaguhin po natin ang mga prosesong yan. Hindi na po natin kailangan mag-imbestiga kung ang project ay ghost. Si Attorney Claire po ay tumatango dahil abogado po siya. Hindi na po kailangan yan. Kita mo na ghost eh. Mag-iimbestiga pa ba tayo? Finally po, isa sa mga gagawin po natin immediately, nakausap ko na rin po ang ating Pangulo at si Secretary Chris Roque ng DTI. Magkakaroon po tayo ng sweeping revamp sa tulong ng ating Secretary of Trade and Industry at ng Office of the President ng PCAB. Narinig po natin yan sa mga investigasyon sa Senado. Na-mention po yan ni Senator Ping Lacson. Kasama din po yan dito sa napakalaking web ng kadahilanan dito sa mga napakasamang mga proyekto na ginamit ang pondo ng bayan at dahilan kung bakit hirap na hirap po ang ating mga kababayan, hindi lamang sa Bulacan, hindi lamang sa Metro Manila, kundi all over the country. So yan po ang tatlong unang-una nating gagawin sa mga susunod na araw. Uulitin ko po, ang utos po ng ating Pangulo ay mag-clean house. Linisin ang ahensya. Pero, hindi lang po yon ang direktiba ng Pangulo at hindi lang po yon ang ating magiging trabaho sa DPWH. Kailangan din nating immediately ni-address ang mga napakabigat na problema natin sa pagbaha. Hindi po ako makapaniwala dun sa mga nakita nating lahat na images at video sa Quezon City, sa Maynila at sa iba pang parte ng Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Doon po sa EDSA Corner Mother Ignacia. Ngayon nga po ako nakakita ng ganun. Nakita ko po yung post ni Mayor Vico Soto, yung sa Katipunan, sa Ateneo. Ngayon nga po, may dahilan po yan. At ang dahilan po yan ay build up ng dekada, hindi lang taon. Dekada po yan ng neglect, dekada po yan ng maling mga proyekto, dekada po yan ng korupsyon. Dekada na po yan. Kailangan po nating i-address yan right away. Hindi po madali ito. No? Hindi po, wala pong milagro dito. Walang silver bullet, walang bukas, ayos na ito lahat. This will take time. Because it has taken decades for this to build up like this. But we have to start somewhere. Sabi ng ating Pangulo, mag-umpisa na tayo. Tama na. Enough is enough, sabi ng ating Pangulo. Yun po ang ating gagawin. Kaya sa mga susunod din pong araw, ako po ay makikipag-meeting sa lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, tulad ng MMDA, sa lahat ng LGUs ng Maynila at ng mga key regions na tinatamaan ng baha ngayon, tulad ng Bulacan at iba pang mga probinsya. At makikipag-usap din tayo sa private sector. Lalo na, kung naaalala nyo po, si Mr. Ramon Ang po mismo, ang may-ari at presidente ng San Miguel, nag-offer po siya. Kailangan po nating humingi ng tulong sa pribadong sektor. Hindi to massive effort po ito. Itong pag-aayos ng baha, short term, hindi po ito pwedeng tingi-tingi. Hindi po pwede ito ng isang araw, 2 araw, 3 araw na paglilinis ng estero. Hindi po pwede yan. Dekada na po itong nag-pile up. Ito po ay massive effort. Unprecedented. And hindi po kaya ito ng national government lang. Kailangan natin ng local government, kailangan natin ng pribadong sektor. Yan po ang sabi ng ating Pangulo kanina sa akin, mobilize this massive effort involving all sectors of society, including the private sector. Kailangan po maayos natin ito. Hindi ko po matatanggap at hindi po matatanggap ng ating Pangulo na manunood na lang po tayong lahat sa TV habang ang mga kababayan natin ay nagduro sa araw-araw. It is unacceptable. I'm sure there is a solution to this. We just have to find it and we just have to do everything we can with the help of everybody to solve it.
It's not going to solve everything. Hindi po magic to na mawawala na lang ang baha sa susunod na buwan. Pero, kailangan mag-umpisa na tayo. At kailangan ayusin na natin to ngayon. Uulitin ko po ang sinabi ng ating Pangulo. Enough is enough. Kailangan na po nating ayusin to. Once and for all, it will start from within DPWH. It will start with the independent commission that the President will create in the next few days or weeks. It will start with a massive effort from everybody. Government, national government, LGU, private sector, everyone. At tingin ko naman po, under the leadership of our President, magagampasan din po natin ito. Maraming salamat po. I'm ready to take questions. Unang tanong mula po kay Clisel Pardilla, PTV. Good morning, Secretary, and again, congratulations po. Nabanggit nyo kanina, lilinisin ang Hindi ko alam bakit kayo nagko-congratulate sa akin. Sige po. Thank you po. Courtesy Joke lang, joke. Opo. At mag-courtesy resignation, are you not worried po na baka konti na lang yung matira sa mga kawani Hindi ng naman. DPWH? Hindi naman. Napakaraming kawani ng DPWH. Ito lang talagang critical critical positions na wala tayong choice. Wala tayong choice. At syempre, courtesy resignation naman yan. So, ibig sabihin, habang hindi tinatanggap ang kanilang resignation, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Hindi naman sila pwedeng mag-abandona ng kanilang trabaho. Pwede pa silang makasuhan ng abandonment of duties yon. Courtesy resignation ito. Pero kailangan talaga clean slate tayo. Yun ang sabi ng Pangulo. At hindi pwedeng top lang, hindi pwedeng bottom lang, top to bottom. So, siguro, abangan na lang natin sa mga susunod na araw, susunod na linggo, dahan-dahan nating i-fill up itong mga posisyon na ito ng mga tao na tingin natin kasama ng Pangulo sa paglilinis nitong ahensyang ito. Sir, follow-up question. Sabi ni Pangulo, very good ka daw. How confident are you that before President's term ends, may mananagot po at may makukulong? Thank you. Kampante po ako dahil yun po ang sabi ng ating Pangulo. At napakaganda po ng kanyang idea na magtayo ng independent commission. No? Ang DPWH po, ang DPWH Secretary ay hindi po investigador. Hindi po tayo tagapagpakulong. Tayo po ay nandito para ayusin ang departamento at siguraduhin na ma-address natin ang mga pinakamabigat na problema ng ating mga kababayan, lalo na itong pagbaha. Pero ito pong pagtayo ng independent commission to investigate and hold people accountable. Ito po ang tingin kong proof na seryoso ang ating Pangulo na kailangang may managot. Next question mula po kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Sec. Good morning po. Sec, yung sa ano lang po, kasi pinag-utos din ni Pangulong Bongbong Marcos yung lifestyle check ng mga government officials linked to flood control. But you as DPWH Secretary, will you initiate din po mag-conduct ng lifestyle check? Unang-una po, no, ang pina-conduct na lifestyle check ng ating Pangulo ay hindi lang po tungkol sa flood control. Ito po ay sweeping lifestyle check sa executive. Ang DPWH po ay parte ng ekotibo. At dapat po lahat ay sumunod sa direktiba ng Pangulo. One follow-up lang po, Sec. Siyempre, nung in-offer sa inyo tong role na ito, may mga nasimulan na po kayo sa DOTR din, na lalo na yung mga malalaking project. How do you feel, sir? Kasi parang, di ba, ang worry nung iba, mapabayaan din yung mga nasimulan sa DOTR. So, ano po ang assurance nyo siguro, sir, sa publiko rin? Mabigat po. Aaminin ko po. Napakabigat po. At yan ang mabigat na rason. Dahil napamahal na ho sa akin ang DOTR sa aking 6 na buwan lang na nandun. Napapahal ho sa akin dahil nakita ko po yung potensyal ng isang departamento na talagang gumawa ng maganda para sa mga kababayan natin. At doon ko po nakita na napakadaming mga magagaling at honest na kawani ng DOTR.
Alam naman po natin na madami din pong problema ang DOTR at dekada-dekada na rin po ang problema dyan. Pero doon ko po nakita, no, na talagang dahil sa direktiba at will ng ating Pangulo, nakikita po natin dahan-dahan naaayos po. No? Kahit na yung mga maliliit na bagay, kahit paano po naaayos. Kaya mabigat po. Pero nagpapasalamat po tayo sa ating Pangulo dahil nagtiwala po siya kay Senior Undersecretary Giovanni Lopez para po masigurado yung continuity. No, in fact, nung nag-usap po kaming tatlo kanina, yun po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulo kay Acting Secretary Lopez na kailangan ituloy at pabilisin palalo ang mga nasimulan. So, ano po, ay malungkot po ako at mabigat sa kalooban ko. Pero, kampante po ako dahil po nandyan po si Acting Secretary Giovanni Lopez at nandyan din po wala pong magbabago sa mga kawani ng DOTR, ang mga USEX po, ang mga ASEX, nandyan po dahil po ang dami po talagang kailangan gawin at madami pa ang kailangan tapusin at kailangan ayusin. Sunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, sir. Will you review the implementation of other projects of DPWH, including the flagship infrastructures of the Marcos administration? Opo, kailangan po lahat. Pero kailangan po tayo mag-prioritize. No? At ang priority natin ngayon is kailangan po nating reviewin itong mga proyekto na nasa staring us in the face. Ika nga, and talagang is causing so much pain sa ating mga kababayan araw-araw. Every time po umuulan, hindi lang natin alam, pero grabe po ang hirap ng mga kababayan natin. You can just imagine yung buhay ng mga taga-Bulusan, taga-Prances, dyan sa Bulacan. You can just imagine yung mga commuter natin na wala nang mapuntahan eh. Kahit MRT nga, binahan nung isang araw kasi yung mga drainage hindi na lumulusod eh. Bumabalik na yung tubig pa itaas eh. Kasi puno na sa ilalim eh. Puno na sa kalye. Hindi tayo pwedeng manood na lang dito. Hindi pwede. Yun po ang sabi ng Pangulo sa akin kanina. Second question po, sir. Can former DPWH Secretary Manny Bonoan still face investigation if he will be implicated in the alleged anomalous flood control projects even after his resignation? The Independent Commission will investigate everybody. So that is the order of the President. No? I mean, ano po ito? The people deserve accountability. Yun po ang sabi ng ating Pangulo. Quick follow-up na lang, sir. Na-mention niyo po na pinapa-reform rin yung PCAB. Opo. Ano na lang po yung mga expected na reform? Hindi ko pa po masasabi. No? Hindi ko pa po masasabi ngayon. Kailangan ko pong kausapin unang-una si Secretary Chris Roque. Nag-usap na po kami in general, pero pareho po kami, magkatwang po kami na kailangang baguhin, kailangan i-revamp. Lalo na yung mga napakabibigat na aligasyon na lumabas sa Senate investigations. No, yun din po ang sinabi ng Pangulo sa akin kaninang umaga. No, marami din pong nag-report sa kanya, marami din pong nagsumbong sa kanya tungkol sa PCAB at kailangan pong baguhin din yan. Thank you po. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Secretary, you mentioned about blacklist for life sa mga contractors na involved sa anomalous projects. So, iba-blacklist sila for life. How do you address concerns that some of these contractors will just end up renaming their companies to evade those kinds of ban? That's a very good question. We just have to be very vigilant. Kailangan bantayan natin yan. At kasama na rin yan sa pag-review ng PCAB. Kasi po ang PCAB ang nag-certify, ang nag-accredit
Ang nagsasabi ito, AA, AAA, A, quadruple A. Pero nakita naman natin, may isang contractor, quadruple A, pero ano yan, 250,000 lang ang paid up capital. Parang medyo imposible naman po ata yun. So, kailangan to lahat ayusin. Lahat to kailangan baguhin. So, we have to be vigilant. And we have to ensure that we are able to place long-term structural safety nets para hindi na pwedeng gawin to ulit. Dekada na to. Hindi to taon. Hindi taon ang binibilang dito. Dekada to. Na ganyan. So, ano to? Kailangan talaga sweeping. Sabi nga ni Pangulo, sweeping. Lahat. Yun ang sabi niya. So, of course, this will involve looking at records, owners, mga ganon, Secretary. Of course. So, ibig sabihin, Secretary, ang mabablacklist, hindi lang yung company. Ibig sabihin, you will also look into names, owners. Kasama yan. Kasama yan sa mga gagawin natin. Kasama yan sa mga gagawin. At again, ang Independent Commission ay napaka-importante kasi siya ang magiging in charge to hold people to account. Ang DPWH po ay magko-cooperate sa Independent Commission. Pero ang Independent Commission po ang talagang mag-iimbestiga at pag may ebidensya, magfa-file ng mga karampatang kaso laban sa mga kumpanya, individual na kailangang panagutin. Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, good morning po and good luck po doon sa... Mas maganda yun. Thank you. Salamat po. Secretary, ano po ang plano natin doon sa mga substandard na nadiskubre and madidiskubre pang mga proyekto? Hindi po siguro natin maiwasan na ayusin. Siyempre po. At magre-request po ba tayo ng additional allocation tungkol dito? Hindi ko pa po alam, no? In fact, wala pa akong alam sa budget ng DPWH kung ano ang pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin. Pero kailangan ayusin ang mga substandard at nasirang mga proyekto. Secretary, isa pang tanong. Gaano po kalaki ang problema ng DPWH as far as public trust is concerned? Napakalaki. At paano natin ibabalik yung tiwala ng publiko? Dahan-dahan. Dahan-dahan. Hindi mabilis ito. Hindi ito matatapos ng ilang buwan, ilang taon, dekada to. Dekada itong dinatnan natin dito. So, slowly, pero mababa talaga. I mean, do you blame people? Can we blame people? We cannot. But we have to just start somewhere. And it starts with accountability. It starts with cleansing the organization within. That will be my top priority. Cleansing within. And then, start fixing what is broken. Ang problema kasi natin, yung pwede-pwede na, yun ang problema eh. Yun ang problema eh. Gagawa ka ng flood control, pwede na yan, Dapat 10 inches, 12 inches, or 8 inches yung kapal. Pwede na yung 4. Tapos, kung pwede na yung 4, later on, pwede na yung 3 inches. After nun, pwede na yung 2. Yun ang problema. Or, pwedeng wala na lang. Ganun na kalala eh. Umabot na sa ganun eh. Hindi na pwede yung pwede na ngayon. Natawa ko, yung daughter ko, pinakita sa akin yung sa TikTok, yung flood control in Japan, flood control in Singapore, flood control in Europe, ganun, Germany, ganun. Tapos flood control in the Philippines. Tapos pinakita kotse. I mean, that is the manifestation of the distrust. And can you blame people for that? You cannot. So, matagal na proseso to.
Pero dahan-dahan po, dahan-dahan. Thank you po, sir. Next question, Tuesday, New DZBB. Good morning, sir. Paano ko ba sasabihin? Sec Vince, alam naman natin na mahirap, mabigat yung responsibilidad sa DPWH. Ano po ang nag-udyok sa inyo para tanggapin yung alok ni Presidente? Gayong alam nyo naman na mahihirapan kayo sa pagsasaayos dito kanyo. Mahirap sagutin yung tanong mo. Pero, alam mo, sa tagal ko na sa gobyerno, in and out of government, if the President calls you, you have to answer the call. Kasi para sa bansa to eh. If the President calls you to serve, you serve. Yun na lang siguro ang masasabi ko. Binibigyan nyo ba yung sarili nyo ng panahon o gaano katagal na at least may maipakita kayo kay Presidente na accomplishment in the following months or bago matapos ang taon kaya na mayroon ka nang maipakita sa Presidente? Pipigitin po natin. Pero very clear po yung marching orders ng Presidente. Very clear yung mga kailangan natin gawin. And kailangan lang natin gawin yung trabaho natin. Ganun nga kasimple. Kailangan natin gawin yung trabaho natin. So, it's not about accomplishments. It's about just getting the job done. And the President has given his marching orders and we will do everything we can to get the job done. May mga, last question sir, may mga nag-suggest, Sec Vince, na isama nyo sa first order of business daw ninyo yung perpetual disqualification ng lisensya ng mga contractor. Will that be possible? Yun po ang gagawin natin. Yun po ang gagawin natin. Pwede din po yun. Apart from yung blacklisting, pati yung lisensya, pwede din po yun. Yun po ay kailangan natin, kaya kailangan po talaga natin maripaso at marevamp itong PICAB. Kasi yan po ang body na gumagawa niyang lahat. No? So, sa mga susunod na araw po, makikipag-usap po tayo kay Secretary Chris Roque. Pareho po kami ng natanggap na order galing sa ating Pangulo. At kasama po yan sa mga gagawin natin. No? Mag-uumpisa po tayo sa blacklisting, disqualification, kasi yan po ay pwedeng gawin ng DPWH lang. Pero yung pagtatanggal ng lisensya at perpetual, kung ako po, since nasanay na rin naman po ako nagtanggal ng mga lisensya ng mga driver, siguro magtatanggal tayo ng lisensya ng mga contractor. Thank you, sir. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Okay ka na? Okay. Rich Van Quevedo. Good morning, sir. My question is in two parts, but I'll be very brief. What is, in comparison, sir, with your appointment as DOTR Secretary and now with the DPWH, is there a difference in the gravity of which the President's directives that is given to you? Medyo. Medyo malaki ang diferensya. Dahil mabigat itong kinaharap ng departamentong binigyan sa ating assignment ni Pangulo. Mabigat. At magagaman ko in the next few days kung gaano kabigat. Yes, sir. You're saying na po with this is coming as in the spirit of parang bayanihan na po itong next na gagawin nyo moving forward with the DPWH. In the next actions po that will be undertaken by the department, to what extent po yung possibility ng PPP? Importante ang PPP. No, si Pangulong Marcos, yan ang laging sinasabi. Kailangan natin ang pribadong sektor. Kailangan talaga natin. And nagpapasalamat nga tayo sa lahat ng mga nag-volunteer na tumulong. No? At sige, kakausapin talaga natin kasi kailangan natin ang tulong nila. Hindi kaya to ng DPWH. Massive masyado ang kailangan gawin. At we will need the private sector here. And I want to thank everyone from the private sector in advance because I know that they will all heed the President's call for bayanihan dito.
lalo na dito sa pagbabaha sa mga key cities natin tulad ng Metro Manila, mga provinces natin tulad ng Bulacan. Question na lang, sir. Do you have a schedule na po ba in terms of meeting with this, yung mga nagpe-presenta na po? Or Wala pa po. Siguro sa mga susunod na araw. Ano po yan? Top sa ating agenda yan. No? Pagkatapos nitong turnover natin sa DPWH. thank you, Sec. Salamat. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Sir, balikan ko lang po yung courtesy resignation. Paano po, sir, kung yung mga talagang sangkot po sa anomaly, kabilang doon sila sa mga... Tanggal sila. Apo, yes, sir. And paano po yung assurance natin sa public na mahabol pa rin natin sila? Tanggal sila. At kung may kung may ebidensya, I'm sure ang independent commission will do its job. Do you have a time frame in mind, sir, kung kung kailan po natin balak kumpletuhin itong pagpapalit ng mga officials sa DPWH para lang po ma-ensure yung continuity ng DPWH operation? Pipigitin natin within 30 days, maximum 60 days. Thank you, sir. Last 2 questions mula kay Maricel Halili. Hi, Sec. Magandang tanghali po. Sec, you mentioned about lifetime blacklisting. Meron na po ba tayong pwedeng masampulan or inaay na pwedeng masampulan as early as now, considering na nakita niyo po what happened in Bulacan, then there's Cannon Road, tsaka yung iba pang mga areas? Yun po ang plano natin. No, yun po ang plano natin. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung ghost project yan, hindi ka na kailangan mag-imbestiga, hindi na kailangan mag-convene ng komite, hindi ka na kailangan USICLAR, ang tawag doon? Prima facie evidence ba ang tawag doon? Sa mga susunod na araw, gagawin po natin. So safe to say, sir, nakasama na yung mga contractor nitong Bulacan at saka dun sa Cannon Road sa kasama sa mga mabablacklist? Opo. Okay. Sir, last na lang. Former Secretary Bonoan admitted na hindi niya agad nalaman yung nangyayari doon sa DPWH. How can we prevent this? Kasi parang may nabanggit na mga threshold per level na hindi umaabot sa kanya kapag ka mga maliliit lamang na project. Pag-aaralan po natin. Pero in the next few days po, meron po akong dalawang magapit ako na kukonsultahin. Si former DPWH Secretary Ping De Jesus at si former DPWH Secretary Babe Singson. At pati na rin si former DPWH Secretary Mark Villar. Sila pong tatlo ay kakausapin ko sa mga susunod na araw at hihingi po ako ng guidance kasi aaminin ko po, medyo bulag po ako dito. No? Hindi ko po alam ang sistema ng organisasyon sa DPWH, hindi ko po alam yung mga threshold na sinasabi ninyo. Aagamin ko po ito pero kailangan ko po ng advice sa mga nanggaling na po dyan. No, at yung tatlong po yun na kakilala ko po personally ay hihingan ko po talaga ng tulong at advice at ng guidance. Salamat, Sec. Sunod po kay Ivan Mayrina, GMA7. Secretary, as by your own admission, as someone who has been in government for several years through different administrations, you cannot speak of a sweeping cleanup without also talking about the possible involvement of legislators in all of this. Sa pag-uusap po ninyo ng Pangulo, meron ba siyang instruction sa inyo how the DPWH under your leadership should now be dealing with legislators? Lalo na po sa usapin ngayon ng budget. Alam niyo po, simple naman po very clear ang sinabi ng ating Pangulo nung SONA. Kung ang budget ay hindi naaakma sa mga tamang programa ng gobyerno, ito po ay ibabalik niya. Kahit na mag-reenact pa ng budget for 2026. Hindi po siya pipirma ng budget na hindi naaayon sa tamang mga programa ng gobyerno. So, yun po ang instruction niya sa lahat ng kawani ng kabinete. Kasama na rin po ako doon. Doon po sa pagpapanagot sa mga flood control projects na ito na maanomalya, may specific instructions po ba ang Pangulo na, for example, meron ho tayo mga congressman na kung hindi man sila ang mismong contractor ay konektado sa mga contractor. Ang sabi po ng Pangulo, DPWH needs to fully cooperate with the Independent Commission. Yun po ang gagawin natin.
Yun po ang gagawin natin dito. Wala po tayong itatago, lahat po ay ipapasa natin sa Independent Commission. Finally, ito hong ginagawang cleanup ng DPWH, where will this put the legacy projects of the administration? Alam niyo po, yung mga flagship projects po na na-mention na rin kanina, ito po ay mga foreign-assisted projects. No? Ito ay, marami sa kanila, no? Ay pondo na either ipinautang o binigay sa atin ng mga partner international agencies natin at ng mga partner countries natin. At ito po ay kailangan mapabilis. At sisiguraduhin po natin na hindi mangyayari yung mga nangyari dito sa mga locally funded projects ng DPWH sa ating mga legacy foreign assisted projects. Yan po, alam niyo naman, ako po yung dating naging advisor for flagship projects. Kaya yung mga project po na yan ay sagrado. Sagrado po yan. At sisiguraduhin po natin, ayon na rin sa utos ng Pangulo, na we will keep it that way. Thank you. Mula kay Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning, Secretary. Tatanong ko lang po sa Independent Commission, how soon po mabubuo ito? Magkano po yung budget na ilalaan? At mabibigyan din po ba ng subpoena power at saka yung tinatawag nating contempt power para ho talagang yung mga iimbitahan magsalita naman, kasi kung wala pong ganun na kapangyarihan hindi parang baliwala. Pasensya na po at hindi ko po masasagot ang tanong mo, ma'am. Ako po ay hindi kasama sa pagbabagangkas o pag-form nitong Independent Commission. Ako po ay sinabihan ng ating Pangulo at inanunsyo na rin ng ating Palace spokesperson na ito ay bubuuin. Pero wala po akong ibang detalye dyan. Pasensya na po. Thank you po.